kaibigan! And good day mga kabeshi! Yan! So gusto ko yung kulay nyo ngayon Okay lang yan. Ginusto ka ba? Charin. So, Sana ayun, sinabi nyo! Ano ang mga... Ayoko na mag-talk. Wait lang, mother, parang Yes, feeling ko oo. may kasama ka ngayon. Oo, parang panibagong episode, panibagong tao. So yan, pakilala mo naman yung self mo sa mga kabeshi natin ngayon. More energy More energy. Oo. Sige. Hi mga kabeshis, ako nga pala si Kurt Nathaniel Rubina. Taga saan si Rubino? Rubina. Ay, Rubino. Rubina po. Rubino. Kamag-anak ko yan dati. Taga San Vicente, Ilocos, nag-aaral din sa University of the Northern Philippines and course ko BS Comsci. Ako nga pala si Chester Alan Rabin na Pilabil from Sonbay Barangay somewhere out there. At ako si Jiminiel de Veratean. Ay, hindi ako kabilang. Hindi ka kabilang ngayon sa episode na to kasi ibang atake. Ang atake mo for this episode, isang bulaklak. Pero gusto kong malaman, guys. Balita ko daw kasi, may mga nakalat na naman tayong information. Ikaw ba, mother? Ano bang nakatago dito? Yung kaluluwa. Yung pagkatao ni Jemmy nandito sa loob. So ang balita ko, isa siyang vlogger. Vlogger? Yes. Spell. Pag ni-spell ko, may Gcash ako niyan. Meron kang O rice ikaw, Fer, up. huwag mo na siyang kausap. Fer, ikaw naman ano mo? Balita ko siya sa writer. Oo, right. Writer. So, nagsusulat siya. Balita ko siyang writer. Siyempre, writer. Galit ka? Hindi ka. Kasi writer. Marami sayas. Yan, no? Oo. Ang balita ko naman daw, maliban sa pagsusulat, marunong din daw siyang mag-act. Tapos, hindi lang pag-act yung ginagawa niya. Alam mo yung sa production, siya yung may pinakamataas na posisyon. Hulaan niyo kung ano. Director. Ay, sinabi na eh. Spinin Director na ng eh. pagmamahal mo. Director. So ano, kulang pa ba yung information na shinare natin sa kanila? Or Tama na dadagdagan siguro na? yan, Jim. Ikaw ba? Yun na. Yun na. Sakto na yun. Sakto na yon sapagkat mga kabeshi, sa pagbabalik namin, malalaman natin kung sino at kung ano pa ang larangan ng ating special guest para sa linggong ito. Kaya huwag na maglilipat ng channel, sit back and relax dahil magbabalik pa ang Rise Up Bigenyo! And welcome back mga kabeshi! So yan, finally kasama na natin ngayon ang ating special guest. Pero feeling ko may naging usapan kasi ata talaga sa outfitan dito. Yes, hindi ka kasi kasama sa GC na. Ay, sorry Yes. sorry. Pero at least, di ba kuya, may Pagka-match tayo. may pagka-match kami ngayon. So yan, Parang ipakilala mo gusto ko naman. So, hi mga kabeshi! Ako nga pala si Roman Paulo Giatiansar. I'm a writer. You can call me Paulo na lang. I'm from Bedring Lao din. I'm a 19-year-old third-year student sa UNP. Kala ko 19-year-old stunner. Oh! Bigla ka na Stun na stun kami dyan sa red lip mo ngayon, mother. Anong Pati shade yung yan? star ng clip. Anong masasabi mo sa outfitan ngayon ni Kurt? Medyo tahimik siya. Yes, parang kailangan na natin matulog. Mamahinga sa buhay minsan, Oo. katulad ko. Kasi susunod ka na dyan yun. So, Siya ang bumalik na tayo. susunod na magtatanong. So, Kuya Paolo, who are your proud parents naman? I am a son to both Ilocano parents. Ang papa ko is Ryan Atiansar from here, dito sa Bigan. And si mama ko is si Rebecca Atiansar. She's from the Mountain Province. So, pero lumaki ako sa Manila. And recently lang ako bumalik dito sa Ilocano roots ko. So ano naman yung feeling na syempre galing kang Manila, di ba? Manila boy, ganun. Tapos ngayon, probinsyano na, di ba? The province of Ilocos or Bigan pa mismo. Meron bang like, let's say, culture shock, mga ganun? Siyempre. So, actually, siguro pinakauna na yung language talaga. Language. Kasi syempre lumaki ako sa town kung saan English, Tagalog yun lang ang alam ko. Tapos na lumipat ako dito, syempre hirap makaintindi, hirap makisabay. Pero eventually ano ko naman, natuto na ako makaintindi. Magsalita, hindi pa, sayang. Ay, hindi ka ba nagsasalita talaga ng Ilocano? Nagsasalita ako, nagsisingit na ako ng mga Words mga or words. expression. Yes. Pero, Anong favorite Ilocano word mo ngayon? Pateg. 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 Yes. Pateg. someone. Kurt, explain Yes. what pateg is. Si Mama Chan na lang. Pateg is both. Napateg ni Ramay. Saan galing yun? So, bumalik tayo sa mga katanungan. So, kailan ka nag-start na mahalin pag-writing mo? Ako kasi I'm a fairly new writer eh.
Like, kasi nung bata ako, hindi naman talaga ako nagsusulat. More of a sports person talaga ako. Lumalabas ng bahay, ganyan. Pero ito nga, siguro nakakabit rin sa paglipat ko dito sa Ilocos. Nung medyo hindi pa ako lumalabas, doon ako nag-start magsulat. Simula sa poetry, then nung grade 12 ako, pumunta ako ng journalism. So, doon pa lang nagsimula. So, medyo bago-bago pa rin pagdating sa pagsusulat. So, ano yung memorable na poetry na nagawa mo? Marami, pero siguro ano na lang. It's a piece I wrote for my publication, the New Tandem Yung publication. tandem, yun. It's okay lang ba mag-ano? Sige lang po. So, ang title niya is Mga Tanga Talaga. It's a socio-political poem about voting, basically, about pagboto natin sa mga. So yun, kumbaga you're telling them na hindi lang vote wisely, kundi vote wise. Yes, absolutely. From the context, di ba? So, kamusta naman ang natin, polo natin for today? Kinakabahan daw siya eh. Blazer. Kinakabahan daw kasi siya. So, saan galing yung Oo. khaki mo? Khaki O, saan ba galing outfit yan, for Kurt? Sa dressing room. Sa dressing room. Sa Nakita dressing ko lang. room. Nakita mo lang. Oo. today? Ba talaga yung taga-planet, planetarium? Oo. Taga-planet to. Kamusta ka naman, Kurt? Sobrang kinakabahan kasi alam niyo naman, first time ko din. First time nilang dalawa ni Kuya. Ayan. Magkaramay kami, Gusto magkaramay. ko- Karamay first sila time ngayon. namin, Jimmy. Oo. Kaya nyo yan, guys. So Kaya ngayon, nyo, Jimmy. Kuya Paolo, tatanungin ko naman. So tell us more about your writing. Maliban, di ba doon syempre sa sports at sa literature, what do you really write about? At the core of it all, siguro pag nagsusulat kasi ako, tinitingnan ko yung experience ng mga tao. Doon nakakabit kasi yung pagsusulat ko eh. So for example, merong something that I go through or something na parang significant sa buhay ko. Usually parang maalala ko siya, sinusulat ko. Sinusulat. Para pag bumalik ako sa mga nakaraan, mababasa ko siya. Tapos syempre, parang kasi, yun ang para sa akin yun ang pinaka-pure form of art. Yung pinanghuhugutan mo sa kalooban mo. So pag sinusulat mo ba siya, question lang is it like the literal form na parang diary or let's say, this day, ganito, ganyan, or ginagawa mo ba siyang literature, hindi kaya fictional? Yes. Ayun, hindi lang siya human experience eh. Kasi human experience nakikita natin yan in everyday Oo. life. So ako gusto kong nagta-transform siya into art. Ayun. So for example, yung mga nangyayari sa buhay ko, hindi ko lang siya ilalapat on paper. Kailangan there's a bigger message behind it. So from that small moment, pwede tayo kasi mag-branch ng bigger messages. Marami. Yes. Like one word can actually mean a lot of things. Ganun, Yes. diba? So Kurt, Okay. anong favorite Ilocano word mo? Tapos huhulaan daw ni Kuya Paolo kung ano yung meaning. Sige nga. Para matest naman ang ko na. Para daw matest yung Ilocano skills niya. Mabilisan lang. Actually, wala akong favorite Ilocano. Or any Ilocano word, tapos Ano yung hulaan niya. Ilocano word? Ano kaya? Wala, nalimutan ko na mag-Ilocano. Kasi dalawa silang hindi pala Ilocano. Oo. Limutan kayo hindi mag-Ilocano. Ako rin nakakalimutan ko everyday. Magtanong ka daw. Ano naman yung memorable experience mo sa pagsusulat? Pinaka-memorable ganun. Memorable, siguro itong bukod pa kasi sa literature and sa journalism, I also write music. Ayun, music. Wow. Nitong nakaraang Jen Sarsuela sa Ilocos Sur Festival, sumali kami nun. And we wrote a piece about violence against women and children in the household. So, ako yung sumulat nung music for that play and nakita ko paano siya mag-evolve through my writing process. Kung paano ko parang naipapasok yung experiences ng mga tao around me sa music. So, yun ang pinaka-memorable siguro for me. Yung kahit hindi mismong tayo yung nakakaranas, like, parang nararanasan na rin natin second-hand by writing. Yes, Parang, kasi being a good writer means you're able to put yourself in the shoes of others. Shoes of Kasi kung isusulat mo lang yung nasa iyo, parang kulang ka as a writer. Dapat kailangan makita mo yung perspective ng ibang tao. Kumbaga kailangan natin ng empathy even in writing. Ang ganda ng wing eyeliner ni Mother Che. Hindi ka ba na-intimidate, Kuya Paolo, dyan sa tabi mo? Parang nakaganto siya eh.
Kaya nga eh, Ano yung feeling? grabe yung aura eh, nag-e-emanate. Ay, nag-aura. Mother. Paano yung aura? Parang gusto ko magpalipad ng pangalan. So ayan mga kabeshi, bago tayo tumuwa sa ating mga kaitsurahan for this episode, paano naman yung ano nun? Sorry. So ano naman, meron ka bang organization or publication sa writing? At the same time, may we know may we know kung ano saan ka nag-aaral and anong course yung napili mo. Yes, I am a student at the University of Northern Philippines. UNP. And party ako last year, sana ngayon ulit, na publication namin, which is the New Tandem publication. I'm a sports writer there. Tapos, nag-aaral ako ng course na Pol-Sci. So, ever since politically inclined talaga. Yun, Pol-Sci. So bakit mo naisip ba? Bakit Pol-Sci? Pol-Sci, oh. Well, if tatanungin niyo ako ng real reason ko, Huwag na to. Huwag na. Next Baka maganda tayo sa next episode. tinatry ko talagang i-avoid lang yung math. Yun ang pinaka-service level. Kasi, Oh, talaga? yes, wala akong anong galing sa math. I feel you. oo, maraming mga Kasi estudyanteng ganyan. one of the reasons din talaga nung grade 12 kung ba't ako nag-use. Nung nalaman ko na walang math, sabi ko sige dito na ako. Diba? Same. Oo. Kasi pero pag, deeper reason kasi, political science I feel is the course na parang pumapatok sa interest ko talaga. Pwede ako magsulat, tapos at the same time, pwede ako mag-aral about the political state of the country and the world. So, talagang swak siya para sa akin. Yan, so yun talaga yung rason sa Pol-Sci. Maliban sa walang math. Oh. So, bale, political science as math. Yun yung Yun, dalawang ano. reason. Ikaw naman, anong course mo? Computer science. Computer Oh, from science. CCIT. Yun, CCIT. Ikaw, tatanungin ka rin namin, bakit naman CCIT? Yun dapat 3 sentences, tapos dapat gagamit ka na... I think too much naman yan. 3 sentences. 3 sentences, ayaw mo? 3 paragraphs. Ay, mas mahirap na naman. O sige, explain mo. Bakit Bakit Pol-Sci? Kasi kukunin ko sana Tara na. Ay, nakakaabala ka. Usapan din ako. Hindi nakaka-empower mga. Oo, tanungan eh. Go. Parang skip na natin. Wala. Hindi ba mayroon na biglang. Ramdam ko na mag-cue na yung sad music. Oo, o yan, bakit na, kung si Kuya Paolo, hindi walang math, tas political stance, bakit sa'yo, Comsci, may math dyan? madaming math. Madaming math. O ba't Comsci? Kasi akala ko walang math. Hindi. Actually, ako nga din. Akala mo, ano? Oo, ako nga din noon, kaya ako umiwas sa sa ibang courses kay HRM kasi walang math. Sabi, my God, sabi ko, ang dami measurement ang daming math na pala yung mga Oo, 1:1. Oh my God, tapos mag-i-divide. Di ba may sarili din kayong Yung- mga oo. unit kapag ganyan? Tapos yung kukumputin mo kung ilang minutes at yung hours na yung lulutuin mo. Oh my God, sabi ko, what? Math tayo. Tensyahin mo na lang. Oo. Macro tayo, Oo. Naglalagay car. Ganyan, dalawang takal na lang yun. Instinct na lang. Go instinct na lang. So, tanong ka, Jamie, porket may star ka sa umang. Yan, so New Tandem pa rin tayo. For you, ano yung pinakamagandang nagawa ng New Tandem sa UNT? Or let's say, na-publish as siya yung pinaka-publication, di ba, ng whole UNT? So, I don't want to play favorites naman kasi lahat ng pinapublish ng New Tandem for me is the best public na na-publish nila during that editorial board. Pero siguro for me, personally, bilang isa ako sa mga nag-ambag doon, is yung Pula. It's our literary folio na ang main focus lang niya is political and social topics. So, it's full of very uncensored poetry na hindi nagpupul ng punches. So, I think it's a great title. I think yun yung type of literature talaga na gumagamit ng symbolism at the same time, may boses. Ganon, Of course. diba? So can you give us kahit let's say, isa sa mga tula or prose na meron doon sa Pula? If may naalala ka, favorite ganon. Wala akong masyadong maalala from the other writers, pero yung na lang sinulat ko Yun is... sa'yo, yan. The title is 10 Lines Says It's Ours. It's a poem about the situation sa West Philippine Sea. Sinisimbolize ng 10 lines yung 10 dashes. Ayo, across the 10-9. map. Yes, Oo. so yun yung symbol ng... Yun yung bottle left. 10 line and 12 nautical mile. Wow! Reviewed! Pinag-aralan namin yun sa Polgov. Sino bang Polgov teacher niyo yun, Kuya? Na kung naalala mo ba? Grade 12. Ang Polgov sa amin nun is si Sir Ferds. Yun, Sir Ferdinand!
naging teacher mo ba si Sir Kaming Ferns? kayong tatlo. Mga Kayong tatlo, tanda. kaya alam niya rin yung 12 nakita mo. Ikaw, mother. Wala ako, HRM ako. Hindi ako UNP niya. 12 North, Chronicles of Narnia. So ayan naman. Baka gusto mo magtanong ka. Kinakabahan siya eh. Ang ganun, kinakabahan. May storyline pa daw kasi sana kung ba't why Comsci, pero na-practice na kanina. Ano ba ikaw na ngayon? Gusto mo itanong If meron ngayon, kang- Kurt? I cannot repeat. Stay alert. Stay alert. Get well soon, Kate. O, di ba? If meron kang piece na isusulat, about saan naman ito? If meron akong piece na isusulat siguro, it's... Sabi Bigla ako na parang... Ang diretso, no? Ay, walang build up. I cannot i-build up. Kinakabahan pa rin kasi. Parang naluloko siya ng tatanong, kung meron kang mga ganun siya. Okay. Bigla pahawak ako sa ano. Siguro pag isulat ako ng piece, it's about, bilang pol sci, syempre, isusulat ko about the political state of the world. Siguro kung ngayon, yung current na kaguluhan sa ating gobyerno, siguro yun ang magiging focus ng piece ko. Kung magsusulat ako ngayon. Talagang boses ng kabataan, ganun po. Ikaw, So, mother. sa sports field naman tayo, what makes an article a sports article except the fact na it's about sports? Talaga, anong article? Ay, Q&A. Di ba? O, di ba? What makes a sports article a sports article? Oh, it's about sports, di ba? So, ano yung maliban sa pagiging sports article? Ano yung core niya? So yung sports kasi, I'm sure mga ibang journalists ginagawa kasi itong meme eh. Kasi yung sports, ito yung pinaka para sa akin, yung pinaka OA na part ng journalism. Kasi, for example, nakashoot lang naman ng 3-pointer sa basketball, pero ang headline, ginuho ang mundo. Mga ganun. Oh, yun. Sobrang OA ng sports. So basically, it's about telling the story as compelling as possible. Pero hindi siya kasing kabit sa facts compared sa kunyari news. Kasi ang news dapat, di ba? Straight to News the right point. like right. To the point, oh. Kuya. Diba? So, kailangan nakakabit talaga siya sa facts. Sa sports, we take a little inspiration from literature. May sports lingo, if I'm Yes, not may mistaken. sports lingo. Yun ang kailangan talaga tandaan namin mga sports. Ano pa mga sports? Anong favorite na sports lingo mo? Sports lingo? Let's say English at saka Tagalog. Kasi may English, may Tagalog din. Sa English, sabihin na natin, Hail Mary. Yun ang Ay, paborito wow. kong term na ginagamit. So, for example, nagbato ka ng shot na hindi mo naman na-expect na ma-shoot. That's a Hail Mary. Kasi parang, sana ma-shoot, Hail Mary. Tapos sa Tagalog, hindi ako maalam sa Tagalog. Hindi pa ako nagpa-practice. I think ang favorite ko kapag ako sa Tagalog naman, para kay Kuya Pao, nagsusulat kami ng sports nun. Kapag punong-puno yung arena talaga hindi kaya is yung field or lahat ng pinupunan. Sabihin namin, hindi mahulugan ng karayo. Parang gano'n, hindi mabagsakan ng karayo. Tapos kapag naman yung even sa titles, di ba dapat parang doon pa lang nakakapanood sila even if hindi sila nanonood ng laban. Ganun yung sports article, if hindi ako nagkakaroon. Kasi minsan sa sports, ito nakakatawang part ng sports writing kasi minsan gawa-gawa na lang kami, kunyari, biglang humiyaw ang crowd. Pero in reality, wala namang nagsasalita sa audience. Ganun. It's about, hindi naman sa pagsisinungaling, it's about Entertaining your yes, readers crafting a na lang. narrative talaga. Parang pinapanood na rin nila yung match kahit na binabasa lang nila. Ganun. Sa bagay, kasi imagine an article na sasabihin na wala man lang pumalakpak Diba? o gumawa ng kahit anong. Ibababa ko na yun eh. Ayoko. Pero sa pagiging negative ng articles, kuya, paano nyo siya nililift up? Like for example, if magsusulat kayo about an article of a team losing, like sa example, yung basketball, hindi doon sa, gina-check na ni Mama Chay yung mga alaman niya. Parang may patubunan yung bulaklak na nakita ko na. Paano pag kunyari, yung susulatan nyo is hindi yung victory, kundi yung other team? Kasi may ganun eh. Like for example, as a CTE, if magsusulat kami sports article, focus kami on our college, tapos pag natalo yung college namin, susulatan pa rin namin. So paano nyo siya nililift up? For me kasi, sports is just as much about losing than winning. Kasi hindi lang naman tungkol sa panalo ang sports eh. Maraming makukuha ang story from losing. Lalo na yung paborito kong angle dyan, for example, pag natalo ang isang team, is paano nila babawiin? Paano sila babawi, kunyari sa Comeback. entrance? Sa entrance, paano nyo i-rectify yung mistakes nyo from the last year? Kasi that's what makes sports compelling. Kung paano bumabawi ang mga team from their defeats. Ikaw,
Kausa mother siya at saka Kurt na matchy-matchy ang vibe ngayon. Wala, nag-iisip ko ng mga cue ko. Naiisip ko, isang babae na kakatapos mag-pedicure, naka-shoot 3 points. Babaeng may pula ang daliri. Sino yung Jamil? Wala, ginalang yung ganun. Hindi ko alam bakit inaano mo ba yung red na kali. Palagi mother, hindi ko alam. Naging habit ko na. Like, senior high school ata. Like, nakita ko yun sa mother ko. Hindi ko alam kung anong tawag. Basta like, nilalagyan ko na lang siya. And then everyday, ginagawa ko na. Hindi ako makalabas ng bahay pag hindi ko nalalagyan yung ganito. Pang sports, isang babae sinawsaw sa mertalate yung kamay. Naka 3 points. Jamil pa rin naka. Ano favorite sports mo, mother? Shuttle. Ano yun? Please explain. Shuttle yung Please stick na explain daw. Hindi, Please elaborate. para ano. Ano yun? Aywan. Hindi Parang kasi alam stick mo yung gano'n. Yung Hindi ko lang na rin siya. shuttle. Alam mo, Yung stick na ano ganyan. Yung paano ito. ano ba siya? Like, pambansang laro ba? Ano tawag doon kuya? Laro ng lati, ganun ba? Hindi stick yun eh. Wala yung walang Batang-bata tayo guys. Oo. Hindi natin. Hindi nyo na hindi nyo na subukan maglaro ng mga ganyan. O ikaw, anong favorite sports mo naman? Badminton. Badminton? Yes. Ay, anong sports linggo kuya sa badminton? Badminton, the birdie. Birdie yung tawag sa shuttlecock sa atin sa Pilipinas. Pero birdie yung The tawag. birdie. The birdie of CCIP. Drops the birdie. Mga ganito. The views in the Philippines. Hindi kasi yung ginagamit niya, ganun daw. The O flying lumipad rocket. siya. O, di ba? Isang lalaki lumilipad na birdie kinampas ng rocket. Ayun, tulog. So ayun naman, Kurt, baka gusto mo mag- Ikaw ulit. Oo. Babato natin sa iyo. Yung tipo si Kuya Paolo gagano, tapos diretso na yung tanong, tapos sagot na lang din. So ayan, ay Stay na. Stay lang. So Kurt, bilang isang manggagawang mamamayan, tanong ka na, oo. Sige, kaya Tumawa siya eh. Hindi ko kaya. Go lang, Kaya kaya to. natin. Maybe no naman yung pinakamahirap na sinulat mo. Islam! Baby, no. Can you repeat that question? Can you repeat the question daw? I'm sorry. Interpreter. Ganun, Ay, go. sa carpenter. Maybe no naman yung pinakamahirap na sports na sinulat mo at bakit. So, usually kasi yung pinakamahirap na sports na isulat is yung walang masyadong nangyayari. For example, di ba? Chess. For example, di ba? Chess. Ay, kahit maalam ka kasi sa chess, parang ang hirap, hindi katulad sa basketball, pag may nakashoot, yes! Di ba? Nag-enjoy ka? Oo. Pag ginawa mo yun sa chess, di ba, mapalabas ka na eh. Siguro isa rin, Pwede ka mag- pero siguro, contrary dun sa sinabi ko na walang nangyayari. Ito marami nangyayari dito pero nahihirapan ako isulat siya is dance sports. Ayun o. Diba? Kasi it's one of the most active na sports. Pero pag Tapos ang dami pa kasi nila. yes, Nagsasayaw mahirap sabay-sabay. mag-focus talaga. Tsaka syempre nakaka-mesmerize kasi yung mga dancers, diba? Parang nawala na ako sa focus eh. May dance sports ka nasa tabi mo ngayon. Wow! Isang candidate number 7 nag-spin. Naghiyawan mga audience, isang bumato. Kasi di ba, babantayan mo even yung feet movement. Yes. nila, ganun. Tapos pag hindi ka talaga masyado maalam sa dance sports, wala kang maisusulat. Hello, once again, come back to Hello, you. once again. Swimming ba? Swimming, Ano ayoko siya sa loob ng swimming pool? Sulat ko. Hindi kasi na-try namin nun, mother swimming. Ang hirap talaga, lalo na kapag nasa tubig na sila. Tapos aalamin mo isa-isa kung ano yung ginagamit nilang method ng pag-swim. Kasi minsan iba-iba eh. Lalo pag sa live, syempre hindi ka naman pwedeng tungkol sa tabi ng pool, di ba? Nakaka-disturb, gumaganyan ka sa pool eh. Tapos Kung dapat nakagawin. Actually, may nakita mo one time na nag-i-interview. Parang may nagsusulat siya, naggaganon siya. Tapos, naka-telescope. Ha? So, ginagawa nito. Sa screen stadium, nagulat ako yung gaganon sila. Ang daming tao. Talagang bilib ako sa sports writers. Tapos mas bilib din ako dun sa photographer. Mga photojour, lalo na pag yung pinakamahirap talaga. Kasi yung kasama ko nun is, ang inaano namin dance sports. Tapos humiga na talaga siya sa sobrang dami ng tao. Gumanon na siya, mother, para lang makuhanan yung shot. Photojourn and sports sa pinaka-sunburn na tao sa mga Sunburn journal talaga. publication. Pag athletics, kuya. Siyempre, yun talagang iniano ko. Like, siyempre as a writer, kailangan nandun ka palagi, di ba? Pero, if meron mang sports na magpapalusot ako, parang hindi ako mag-cover.
athletics yun. Kasi kung alam niyo yung coverage ng athletics, sobrang init talaga. Kailangan nakafocus ka tapos ang init ng araw, grabe. So ayan. Balita namin may star ka ngayon. Magdalata pala. Exposure ng star Oo, natin. star, tapos yung dalawang ano bang kulay yan? Mother Che at saka ano ba yan? Cream, beige, Parang khaki, beige yata, ivory. hindi ko alam. Ayan, so Kuya Paolo, since alam na natin, di ba, yung mga field or mga genre na sinusulat mo, if may gusto kang pag-aralan na iba or isulat na ibang field or genre, ano ito? Bakit? I've always wanted to learn how to write historical fiction. So it's taking something in history and then inserting a new element. Parang kunyari magbabago yung history. So yung mga nakapanood ng film namin noong first year kami, 1763, parang siyang ganun. Parang mag-take ka ng something and then you change. Sa panahon na yun. So, hindi kasi ako masyadong magaling sa ganun. Since, una, hindi ako magaling mag-research kasi pagdating sa history. Siyempre kahit fiction yun, di ba? Kailangan nakakabit pa rin siya sa nangyari talaga. Kumbaga accurate. Yes, accurate. Hindi mo Yun naman talaga. pwedeng sabihin na may smartphone na right around mga 18s, mga ganun din. Diba? Tsaka, lalo na sa mga time sensitive, sa mga sensitive topics, kailangan talaga tamang-tama ang accuracy. Kung papangalanan mo siya sa historical fiction mo, siya ang bida kunyari, anong pangalan niya? Kanina ko pa iniisip eh. Pero parang... Oo, magpasok ko pala talaga. Oo, di ba? Walang Looking at your khaki suit, parang medyo ano kayo, Bartolome. Bartolome! Bartolome, Yes, oh. Bartolome vibes. And his time machine. How about naman kay Jun? Ala, ito hindi ko inisip. Kasi nakafocus ako sa kanya. Oo. Kasi siya yung bida mother. Ako na lang yung kontrabida. Kunyari ako yung paulit-ulit na pinipigilang iayos yung pants na ayosin. Tapos ako yung waiter. Ikaw yung naglalakad sa library na mayroong tsaka. Si No drinking, di ba? Madam Victoria. Ayun, Victor. Victoria the Bartolome. Eh, siya kuya. Ayan. Ang babaeng may potential. Yung sa, based dun sa lipstick ni Mother Che. Ano ba meron sa lipstick mo? Ano kayo? Talagang kung ano mother, like, Parang feel ko kayo yung ano eh. Magkasama. Kasi naalipusto niya siya. Yan yung naisip Parang ko. nandun yung 80% na nagkatama yun. si Bigenya na lang daw. Oo, bigyan niya. Bigyan niya ang babaeng hindi ayoko nang ituloy baka. Question ka, Mother. So balita naman namin gumawa na kayo ng movies or short films. Yes. Kwentuhan niyo naman about it. So, itong pinaka-recent namin is called As Long As Mahal Mo, Hehe. Tapos, colon P. Yun yung buong title ng film. Parang Nakakatakot, oo. Pero Maria, mahal na mahal kita. At yun lang ang tanging kinakabahan ako. Ang anit. Para makita ko yan sa sa Facebook siguro. Yes. ko. As Okay, long ulit as yung mahal title, mo, kuya. eh. Ano? As long as mahal mo, hehe, colon P. Yun yung full Yan yung title. inaano ko doon. Yan yung, bakit ganito yung title? Yan yata yun. Naalala ko yung title na yan. So, ano niya? Anong genre niya? Comedy talaga? Ano siya, mockumentary. Ano kasi to eh, mayroon siyang context na parang mockumentary siya. It's parang presented siya as a documentary, pero gawa-gawa lang lahat. Sa buhay ko, may binabayaran ko dito eh. Ay, iyak pa siya. My God, umiiyak pa siya. Okay lang yan, Be. Maganda naman ang acting niyo eh. So, parang kunyari interview, gano'n. If familiar kayo sa The Office, Oo. parang gano'n yung style niya. Yung segment. So, ang context kasi nun, nung first year kami, sumali rin kami sa same film festival na yun, Likhayon, sa Likhayon, sa UNP. Yes. And we made the film. And truth be told, medyo hindi maganda yung reception sa film namin kasi very amateur pa kami naman. Tapos nitong As Long As Mahal Mo, parang it's a retrospect. Kung ito yung mga naramdaman namin after that happened. So basically, As Long As Mahal Mo, Hehe, is just a film. Kailangan nariting ko talaga yung buong title eh. As Long As Mahal Mo, Hehe, colon P. No, ayan na naman sa Lasing fanboy. Kailan pa ako naging fan ng alasing. Okay guys, ideas for production name? Alasayos! It's about loving art na kahit pangit Yung colon ginawa. P, para bang emoticon na nakabela. Yes. Ganon, ayun. Ayun. Gets ko na. Yes, kasi it's about, hindi naman kailangan sobrang ganda yung mga art na ginagawa mo eh. Basta ginawa mo siya ng may pagmamahal. Sige nga,
pronounce mo nga, ano mo nga yung title ng ano nila? With Hehe. Sabay tayo. Oh, dalawa kayo. 1, 2, 3. As long as mahal mo, he. Colon P. Ano nangyayari sa kanya? Parang ano? Wala. Na Bartolome. Pet peeve ko nga yun noon. Pet peeve ko noon. Pag sinusulat yung film namin, syempre, di ba, ito tayo. As long as mahal mo, usually doon na lang magkatapos. As long as mahal mo. Kailangan dapat may Kailangan Hehe. may as long as mahal mo, he, colon P. Sige nga, ikaw nga mag-isa. Periodic yan to, diba? Sorry, I forgot the Tagalog term for it. Wow, Englishera ka? Halata? As long as mahal mo, Ba't kasi nagkaganon eh? Baka mamaya may colon, aabot na tayo sa colon P. Oo, colon P. Yes. So, Kuya, tell us more about the film. So, maliban siya sa, yun nga, mockumentary, at saka as long as mahal mo, Hehe, ano pa ba yung content niya or yung message behind it? Sige, bigyan ko na lang kayo ng konting synopsis. So, Kumaing init. the film is about a director trying to make a film. Pero yung dalawa niyang actresses, si Razel at si Eliza, I think nandito na si Eliza last time. Mysterious lang natin. Yes. Kung ba't ka pag-break sa akin? Never kang naging kulang sa akin, LJ. Mahal na mahal kita. Ano pre? Mahal mo ba ba ang Mahal film? mo pa ba ako? They're a couple. Pero meron silang tawag dito? Meron silang alitan. Ah, And it's a love thing. So, it's about handling love when it's not at its perfect. Parang, paano mo i-handle ang love pag hindi siya yung pinapakita sa mga movie na all romantic, gano'n. Hindi siya yung ano, kahit let's say TikTok type din. Yes. Bakit yung nag-break? I don't think it's a great idea po na pag-usapan to on camera since may respeto pa rin naman po ako sa naging relasyon na. Kasi ang love, grabe, biglang naging love segment. Love is, di ba, messy kasi ang pagmamahal eh. And Tama yun. that's what we, Magulong pagmamahal. parang tumama. Oo. So, katulog. Yes. Yun yung film namin. Ayun. So, couple sila. O ano, kumalma ka na? Masyado ka namang ano pre? Masyadong ano? Alam mo, tama ako. You know what this film means for us? Kurt, Ano pa, may gusto ko lang itanong. Nag-try ka na ba either hindi sa mga ganyan story? Try mo na ba yung mga horror? Or anything very scary? Ganun. Ayun, hindi pa ako masyado nagsusulat ng ganyang genre, horror. Mostly kasi ano talaga eh, yung mas more on light-hearted yung mga sinusulat ko pag film. Pero baka sa mga susunod na film festival, balita ko sa Bigan meron na lang. meron. Ranyag Film Fest. Oo. Maybe. Makikita natin sila, di ba? Baka Tapos ang title, nakakatakot. Hehe. Oo. Sipain mo ang ulo mo. Kolot Sa gitna ng Kolot O. Ganun. Kasi parang nai-imagine ko kasi minsan parang kung i-align mo siya sa sports na tinatopic natin, parang horror, parang hirap to. Pero depende na lang sa'yo yan kung paano mo yan. Si Jamil. Malay mo, mother, o di ba? Habang ang Babae start niya na. nagbabasketball, tapos Oo. biglang nag-appear yung multo out of this apple. Katulog na pala sila. O, ginawa siya. Tapos tatawag siya, ref siya po, o gano'n. Tapos sasabihin, wala naman, ganito. Tapos marirealize niya, may third eye siya. may sulat na natin yung script. Oo, Pwede. Pwede yun, di ba? O, di ba? Kulang siya Tanong ng ka. ano, biglang Miss Jamil. Ay, sino si Miss Jamil? Binang pala yung ulo doon sa gulat na. So, Kurt, baka gusto mo magtanong? so Kuya Paolo, sa acting, kumusta naman ang field sa part na ito? Wala. Ayun. O, kasi nag-acting din siya. Ang alam na. Actually, nag-acting lang ako out of necessity talaga. Kasi syempre wala kaming actors. Pero I always like to say I'm a better writer than I'm an actor. Kasi, Din sinabi na. like, Actually, well, marami kung to. kaya natin i-play natin yung trailer, pwede ba natin ano yung trailer dito, Lee? Yes. Hala, grabe. Ikaw ata yung nakabida sa trailer, hindi ako nagkakamali. Bigla ko naalala yung trailer namin. Sorry na agad sa mga nanonood. So, ayun kasi, siguro part na rin ng bakit hindi ako masyadong comfortable mag-acting. Kasi ako yung sumulat. Oh. Like, meron akong habit na pag nag-acting, kunyari sa on stage or kahit sa film. Habang nagkasalita ka ng line mo, tapos tayo yung nag-uusap. Yun ang mouth ko kasi kabisado ko rin yung line mo. Ay. Kasi ako yung sumulat eh. So, yun talaga, awkward talaga ako. I think yun yung problema ko naman way back then, no? Nung meron pa kaming script dito sa Rise Up, kapag dalawa kami ni Kate,
nababasa ko yung sa kanya, namamouth ko. Halata sa camera, pinanood namin nun one time, tapos sabi niya, Ate, you're reading my lines. Pero yung hindi talaga literal na reading mother, like, mouth read talaga, tapos halatang halata. So parang medyo nakaka-relate ako. Tapos at first in denial ka pa eh. Pag sinabi nila, uy, may naman. Hindi, facial expression. May sakit kasi ako that time, sabi mo nun. May sakit akong mind reading that Oh. time. Pero actually, mahirap din yan yung magde-direct ka at yung ikaw yung director, tapos ikaw yung magpo-portray ng character. Actually, meron ako na-encounter ng ganun. Hindi ko alam kung paano i-express sa'yo. Alam mo sa utak niya, dapat ito yung i-portray mo, pero pag siya yung gumawa, hindi niya nagagawa. Parang, ikaw na actor na kasi It's a different talent kasi, di ba? ano ito nagsasabi ni direct? Kaya Kung gumagano ka na ng bigla. sila yung creator, pero tayo mag-create nung create. So parang, Parang ang gagawin lang kasi namin, ilalatag lang namin yung foundation. Kayo nang bahala. tapos minsan hindi magigets, di ba? Like, you're asking for something, tapos like, ha? Ganon. Di ba? Kasi madali, gusto mo sanang ipakita na lang. Ganito gawin mo. Pero syempre, meron ka rin limitasyon bilang isang actor. So, ganun. So mga actors minsan talaga kailangan nila mag-training o minsan talaga Yes, hindi talaga, hindi biro ang pag-acting talaga. So, respect. workshops. Respect sa mga actors. Galit ka, pero dapat mata mo lang. Di ba si Jimmy, di ba isa ka ring actress? I remember, Oo, kita ko yung film nyo. Sa, ano tawag ang title na? Yung about sa exchange student. Ah, yeah, kuya. Ang title nun is Exchange. So may talent ka pala, Jamil. Pakitaan mo naman kami. Si Kurt Pakita daw, mo. mother! So, alam Narinig ko, ko si Bartolome. Oh, Gusto Bartolome. daw niya, ang line daw niya, tropang billets G. Yun ang line niya. So ano, Kurt? Oh, Pakitaan Kurt. mo naman kami yung galit ka using your one eye. Oo. Yan, galit ka kunyari sa camera. Pero isang gamit ko ng isang mata. Rise Paano up, yun, ma? rise up, bigyan nyo gano'n, tapos galit ka. I don't know. Lights, camera, galit ka Galit ka. Yung line mo is ano, Kuya Paulo, yun na lang para mas madali. Ano ba, katakot? Hey, God. 3, 2, 1, rolling. Galit. Galit ka nga, be. O, naiiyak na lang para mas ano. Sino si B? Galit. B, Jamil. Galit ka nga, ate ko. Ganon. Kuya Paulo. So kailangan na natin mag-explain. Yes, yes. Kailangan maano mo siya, director siya ngayon, hindi na siya sports writer. Kunyari, nag-audition ka para sa kanya. Wow! Ganun. Tatanggapin ka niya sa ano, nakakatakot kuko. Oh, nakakatakot yung kulon O. Ito na ang ano, audition tape. 3, 2, 1, rolling. Ano line ko? Kuya Paulo, yun lang. Kuya Paolo. Kuya Paolo. Ayun na. Ganun lang. Ganun Horror lang. talaga, horror 3, talaga. 2, 1. Nagulat, natatakot, lahat na ng emotion mo. Go. O, di ba naghanap siya ng mga kausap? Kagano'n. Baka yung character niya is medyo na, ano na, nag-lose na yung mind. Oo, yun, baliw. Bravo. So, Oh, Jamil, next question. magtanong ka na, Jamil, dahil tumatagal na itong katanungan natin. Oo. Yan, so ngayon, Kuya Paolo, may we know naman your favorite. Start tayo. Favorite film mo or screenplay? Hala, siguro top 3 na lang para medyo madali. Kasi pag isa lang ang hirap eh. Number 3, Parasite. Korean film siya. Yes, diba maganda, diba? And Forrest Gump sa Ay, maganda yun. Hollywood About film na kayo yun. And siguro pinaka all-time favorite ko is Three Idiots. It's an Indian film. So, napanood ko na rin yun. Yes, Pero hindi ako makarelate dun sa About siya sa engineering student. Yes. Tapos, ito naman, favorite mo naman na literary or any written piece, pero hindi mo sinulat. Okay. Hindi siya written piece siguro kasi pinerform, pero ang favorite na sinulat ko, ay nasulat na iba is Hamilton. Hamilton, It's a yes. stage play. Alex, Pala kong pagkain. Well, Hamilton. Charing! ay, kakanta daw. Gift Hamilton. Pwede tayong mag-jamming sometime. Siya si Alexander Hamilton, no? Ikaw ba Kita si mo na. Bartolome Sir? The founder at the Bartolome, sir. Yes. The founder of Mertayo Lake. Jamil. Charing! Baka Yan. magkaiba tayo ng pinag-uusapan. Ito naman, favorite actor tapos favorite director. Sarili ko gagawin. Ala, hindi, grabe. Sarili ko Favorite kasi- actor of all time?
Siguro si Leonardo DiCaprio. Grabe yung range niya. Si Jack. Yeah, si Jack. Jack, hold on. Ganun ba yun? Jack and Poy. Tapos sa director, si Mr. Quentin Tarantino. Ay, maganda yun. The King of Dialogue. Mahilig siya dyan sa mga 20 minutes na usap-usap. Eh, hindi ako nagkakamali siya. Yung mga, ano ba, Pulp Fiction? Yes, diba? Pulp Yun, Fiction. no? Yes. Kill Bill? Siya rin ba? Kill Bill siya rin. Yun, no? Diba? Ikaw, Mother. Ayun na sa akin eh. Ayan. So, ngayon, Ano, Jamin? tapos na yung favorites. Inspiration naman tayo. So, yung inspiration ni Kuya Paolo? Sino talaga? Ala, yun no? Ang inspiration ko is the Filipino people. Yun, no? Parang super Wow! Very, Wow. very answer na very... Miss Universe siya eh. Hindi, kasi doon ko lang rin naman pinapulot yung mga story na. Nagsusulat ka ba ng about love? Yes. Actually, love ang pinaka most written about ko na topic. May inspiration ka ba sa love? May love life. Ay, nag-gana na siya eh. Walang pangalan, pero yes, pag magsusulat ako about love, usually meron yung totoong feeling na kasama. Yun na lang sasabihin ko. I dedicate this love song to my loved one. Oh, Yes. Yan. So, ito naman. May any other skills or talents pa ba si Kuya Paolo? Tagamin mo yung kay Kurt. Alam, baka nakatakot ako, bigla Naiiyak niyo siya eh. akong magsampulin eh. Sige lang, sige lang. I am May gitara kami doon. May piano kami pero pataas yung Tiago. May drums Marunong din. ako mag-freestyle. Yun, marunong ako gumawa. Rap? Rap and songs. Sige nga, isa. Sample lang, konti lang. Sige. Ayun na, yun na. Eh. Pa-cut out na lang po pag may masabi akong... Pag-beat na lang. Pwede pa beat? Beat. Kurt, gusto ko sa'yo mangyari. Bigyan mo ako ng beat, ganon. Go. Paano? Go, 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 go. Ang hirap. Charing. Kahit anong beat, go. Go. Teka. Ang Gagawin ko eh. Parang ginagawa. Pag iba yung tuloy sa'yo, parang wala nang laman ng dugo. Ikaw na lang. Ikaw na lang yun. Oo, ikaw kuya, go. Wala nang beat eh. O sige, tula na lang. Tula, kasi nafe-freestyle rin naman ang tula. Ako'y nandito ngayon sa... Ay, wait lang, parang... Parang papasok yung beat eh. Parang papasok yung beat eh. Sige, go, DJ go, go. lang ako nag-DJ. 1, 2, 3, and go! Hindi ko alam. Hindi ako marunong sa beat. So, nandito tayo ngayon sa studio para pakitaan ng mga tao ng pangarap na kaya nilang abutin ang alapaap at sapat lahat ng ginagawa nila dito sa ating lapag. Hindi natin kailangan kumain ng marami. Hindi natin kailangan... Parang alam mo na kung saan papunta no? Hindi natin kailangan kumain ng marami. Kailangan lang natin kumain. Kaya ka, Parang linoko ko lang kayo eh. ang iniisip ko na kanina talaga is para sa Alapaap, andito ako ngayon sa Rise Up. Ganun na, pumasok sa Alam utak mo, ko eh. isa bigla pumunta sa pagkain. Si Mother O. So kung gusto niya more... Ay, mamaya na pala. Kung gusto niyo daw ng more info niya. Ganun. So, meron bang pets si May Kuya pets. Paolo maliban kay Kurt? Bartolome. Si Bartolome. I have 3 cats. Si Two-Face. Kasi dalawa yung side ng dalawang color yung mukha Ay, niya. pala ko to. Bigla ko na May dragon. ulog. Si Two-Face, si Opie. And then si Ginger. Pero si Ginger, actually, hindi siya orange. Hindi ko alam kung bakit Ginger pinangalan ko sa kanya at that time. Kamaluya yung ano. Anong kulay yung si Ginger? Kaya kakasabi Ano nga siya? ng creepy ko. Black and white. Black and white. Hindi na kasi niya orange, bago nagtaka. Tapos meron kami... Pagkatabi mo na si Opie, ano kulay ni Opie gan? Meron kami dalawang manok. Ginger ka to. Si Big Ben, yung manok namin na hindi natutulog. Tapos si Vulture, kasi ewan ko, Pati manok ang social ng pangalan. Vulture siya kasi wala na siyang balahibo eh. Mukhang Fashion mga ano T-Rex. siya. Yes. Di ba may manok? May manok sila. Ano pangalan ng manok niyo? Tinola. Papapost Kunti na lang, ititinola ko na yun. Tapos meron, Ang ingay. Gabi pa lang ano. pwede silang mag-podcast ni Big Ben. Kasi Hindi siya natutulog. Hindi natutulog. Tapos, Ayoko yung mga ganyang manok. Hindi ko papatulogin na madali. Minsan, Mother, hindi ko alam, pero parang nangiirita sila, lalo na pag may kausap or nagsasalita ka. Pag nagbi-video ka, ng mga like, no, ng COVID, gano'n. Like, good morning, ma'am. Tito lang ako gagano. Tapos pag hindi ka pa tatahimik ka, sasabihin mo yung
magsasal ka mag-video, dun sila iingay ulit. Di ba nananadya sila? Oo, nananadya talaga. Tapos, ang ang pet ko na isa pa, yung last na to guys. Grabe ang daming animal sa bahay. Yung pangalan ng aso ko, hello. Si Tommy, yung aso ko. Pinakabata, sa kanilang lahat. So ayan, Jameen, baka gusto mo ng close Siya na daw segment mother. pa. May last question pa My siya. last question. Are you into sports ba or full-time rider? Yun. Before ako magsulat ng sports, syempre, naglalaro na ako ng sports. So, Anong sports ba meron si Pao? the best way to learn about sports kasi magsusulat ng sports is playing the sports. Experience it. Experience. Marunong ako mag-basketball ever since I was a child. Isang dunk naman siya. Hala, grabe. Nagdanak yung ulo ko, Jameen. Ano ko na-imagine ko biglang dinang si Jameen, pati yung katawan ko. Usually yung mga naman, yung mga famous na sports, yung doon ako masyado. So, badminton, nagbabadminton na rin ako. Laban kayo. Alam mo, natawa ko ng Bartolome. Tapos, volleyball, yun lang naman ang mga baby. Chess, yun. So yan, Kuya Paolo, stay ka muna dyan sapagkat meron kaming ni-ready para sa'yo. Yes, so hindi ka Yan. makakatulog. At stay muna kayo dyan mga kabeshi. Sapagkat there is more sa pagbabalik ng Rise Up Bigenyo! And welcome back mga kabeshi! So yan, naka-ready na ang ating mga paper ngayon sapagkat meron tayong Uliting tao. bagong segment. Ang Yeah. tawag nito ay Rise Up, Rise Hot. Yan. O, ikaw mga Kurt. Rise Up, Rise Hot. Rise up! Rise up! Rise hot! Ikaw, brother. So muli tayo nagkamali. Ayun na, Rise Up, Rise Hot. Imagine nyo lang kami energy. Yes, so andito tayo sa segment natin na kung anong tawagin yung kung ano-ano yan. Oh. Rise up, rise hot. O, ikaw, Kuya Paolo, para naman isang Rise Up, Rise Hot dito ngayon. Rise up, rise hot. Oh! Hindi nyo kaya yan! Oh, ikaw na magsimula ng katanungan, Kurt. Kuya Paolo, ready ka na ba? Yes. Okay, go! Anong linya sa shoot na ginamit mo? Nakakaya. Dahan-dahan, be! Hindi na iintindihan natin ko! Anong linya sa shoot ang ginamit mo ng seryoso pero tawang-tawa kayo? Shoot. Yung shooting ng film nyo, gano'n. Ay! Serious line. Seryosohin nyo kasi! Yun yung Natatawa. O, di ba? Ang ganda, oh. Sino sa tingin mo ang mas matapang? Yung nagpipintura ng bubong tanghaling tapat o yung nagja-jogging ng tanghaling tapat? Yung nagpipintura, syempre. Bakit? Syempre para yun sa, sustainability. Wow! Vitamin. Oh, Pag sustainability. Pag jogging na tanghali, medyo ano na yun eh. Bakit? Ibang katanungan na Iba yun. ng katanungan. Hey, ikaw, mother. Ano yun? Tanong ka na. Ay, magtanong naman. Ano yun? Yung jogging ko ano. Okay, Pau-Pau. Kung magiging pagkain ka, ano ka at bakit? Example, adobo. Kasi maraming nagmamahal sa akin, pero laging nauubos agad.
Kasama ba yun? Kasama ba yun? Sample lang yun. Kung magiging ano ako, Pagkain. magiging pagkain, ako ay rice hot. Ay, wow! Rice na hot! Yes, versatile. Bakit? Bakit? Pagkain. Dahil nag-prepare siya with anything. Exercise cream siguro, pero yes. Parang may ice cream ko. Yan, oh, Kurt! Kung magiging pelikula ang buhay mo, anong title nito at sino ang gaganap? Ang title ng pelikula, ito medyo pinag-isipan ko ito eh. Paulo Atienzar, written by Paulo Atienzar. Wow! Talaga naman! Talagang pinag-isipan. Parang kulang ng Paulo at Atienzar. Yes. Piling ko dagdagan mo, kuya. Kulang ng hehe. Oo, ay, oo, hehe. Tapos, colon, tapos letter, anong letter ngayon? Letter Number B. Ay, number 3, wow. Parang kizimoji eh. Bakit square ang box ng pizza samantalang circle naman ang pizza? Dahil mas convenient actually to guys. Kailangan nyo itong malaman. Dahil mas convenient kasi i-deliver ang pizza pag naka-square siya. Imagine mo na lang ang bilog. Ang hirap bit-bitin. So, kailangan intindihin natin ang ating mga gumagawa. Pizza box. Parang mas nadalito ako masyado. So, Like what other? sa shoot, ano yung pinaka nakakatawang wardrobe malfunction na na-experience? Hala! Yung polo ko nung sa film namin na yun, mali yung pagka-crop. So, pag tinataas yung kamay ko, kita na yung ano. Yes. Very diva si Derek. Yes. Ayan. Gulat Ikaw siya. naman, Kurt. Papasaway kayo. Crop top na ba? Sana matakot titingin sa chat. Pinagka-cringy na na-encounter mo. Pinaka-cringy na na-encounter ko yung sarili ko. Proud! Yes, I'm proud. Straight It's forward. okay to be cringy, Uy, guys. mga kabeshi, life is too short to actually think. Tama. Oo, maging cringy tayo. Diba? Marami na ngayon may mga ano na, may mga... Isang post naman dyan, Kuya Pao. Ay, hindi na. Ayoy! Embrace it. Embrace it! Embrace Be it cringy kasi. at the correct environment. Oo, ganun eh. Nasa TV siya eh. Yan. Anong eksena ang gusto mong i-rewind na nangyari sa buhay mo? Ay, may dagdag pa. At lalagyan mo ito ng kanta at ng velocity at ng slow-mo. Tsaka mo ipopost sa TikTok. Okay, yung... Ito, year 2000, set the scene. Year 2022. Dun, 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 Ako ay nag-bike sa bundok. Nag-play ang Going down the road, feeling bad. Sumemplang ako. Imagine nyo na lang ang slow-mo yun. Tapos yung ano, directed by Robert. Ganun pa ulit. Yung meme. Oh, ikaw ba, Mother Che? Anong ano, sa buhay mo gusto mo i-rewind? Nag-dance sport ka, tapos umikot ka. Dance part mo, tapos ano, without ako sa mga visit na yun, so, mga kapit. Nakaslow mo yung pag-walkout ng partner ka. Ganun. Anong music? Anong music? Anong Parang nasa music? cha-cha kami doon, tapos walk. Hindi ko alam. All about that bass yata yung music. Yun ang cha-cha namin, nag-showdown kami, 5 pairs kami. Biglang, tapos na si girl nagpo-post pa, nagulat na ako, wala na sa tabi ko. Ba't nag-walkout? Tapos na daw yung show. Ano na siya, maldito siya, 5 sayaw yun. Ikaw. Pwede mag-walk out. No, ikaw naman, anong i-rewind since tinanong na natin lahat? Yes. Ano wala? Kasi kontento na siya sa buhay. Contento. Keep moving forward. I-rewind namin lahat ng ginagawa mo dito ngayon. Anong music? Anong music, Kuya Paul? Anong music? Luxurious. Ginawa ko. Kailangan mamili kong magandang music Gaganda sa rin siya yung pag magaganda nag-rewind yung shoot natin sa mga party girl. Gnarly. Gnarly but cuts. Yan. So, Kuya Paolo, may tanong ka pa ba, Mother Che? Meron marami. Oo, Wow. ikaw. So, Pao, sa lahat na naging ginawa mong movies, ano yung pinaka actor na sumakit talaga sa ulo mo? Hala! Name drop eh. Name drop. Name drop Bakit? eh. Why Akpet Bakay? Ano? Ang Bakay? Bakit? Ito, sana mapanood nyo na lang. Oo. Hindi naman to negative, pero yung ano ko, actor namin si George. Ay, iniisip ko actually si Kuya George. Sabi ko, pili ko si Kuya George, puro ganun. Yes, kasi pag nag-shoot kami, like napakasela niya ni George. Hello, meron akong ano dito, merong lakaw sa gilid. Ulit
tayo. And ang stupid pageant, ganun din siya, guys. Di ba, very particular siya, kaya syempre ako bilang director. Okay na yan! Ganun. Ano yun eh? Talo sa scene yan yung mga Talo ganun. niya kami actually na girls. Kasi di ba dancer, nasayaw-sayaw kami. Tapos mamaya gigilid yan. Retouch yan. Di ba? Yung sunscreen na talo niya, ganun siya eh. Minsan pa yan meron na kami tapos na kami mag-shoot, di ba? Sasabihin niya, tanggalin na lang natin ito kasi medyo pangit ako dito. Paano na yung movie? Talaga naiinis kapag Hi, George. Shoutout sa'yo, George. Sana get well. Like imagine yung scene, dapat natatakot ka na. Tapos yung itsura nagagaganon ka. Oo. Tapos hindi mo malaman kung anong gagawin niya kasi may langaw sa kilid. Bakit alis ako sa party hindi maganda? Don't. Okay, last na. Yes, tama yun. Kung babalik ka sa elementary, anong kalokohan ang uulitin mo? Sample, itago ang papel ng classmate ko sa banyo. Bakit yung papel? But, Hindi ako nalito sa example. Siguro ang pinaka-ulitin ko ito. Hindi naman siguro masyadong masama yung ginawa ko na sinira ko yung... Wait lang. Bigla kayo nag-wonder kung sinira ko. Sinira ko yung globo ng namin room kasi nagbabasketball kami sa basurahan. Yun ang- yung globo yung ginamit mo na ano, basketball. Kaya talagang all Di ba around the world yung ma- shot namin eh. Di ba matigas yun? Yes, pero you know, everything is possible when you try hard enough. Oy! Yan. So, huling question, Kuya Paolo, oo, Parang hindi naman hindi. question yan. Ang dami ng huling question yan, Jimmy. Hindi Wala ako ka namang huling naliligo. question. Oo, hindi. Complete the sentence. Pwede pa ulit? Hindi ako naliligo. Oo, hindi. Hindi. Hindi ako naliligo. Ay, wow! The same. Yan. Sabi yung image ko, matigan na. So ngayon, gusto na naming malaman ang advice mo sa mga kabataang bigyan nyo na gustong maging kagaya. Gusto mo ba ng Pwede bang play mo yung emotional music? Vocal. Guys, huwag kayong matakot na maging cringy. Because usually ang art or mga sinusulat na maganda is nanggagaling sa pagiging weirdo. Yun. Don't be afraid to be different. Yun. Being different does not really equate agad na weird or anything ka. It's actually being about Tama. unique. Oh, tingnan nyo to, di ba? Unique. Dalawa sila, Bartolome and Ay, unique. Unique pala. unique. Mga unique sila. Yan. Ngayon, Kuya Paolo, saan ba namin makikita yung mga future projects mo pa? Baka mamaya may susunod na, ito ako, haha. Ganun. Wala ito yung favorite part ko. Bukas Vlog. ka na. Go, meron akong YouTube channel, guys. Wow, yan. Recently, kaka 1K lang. Woo! O, iset mo, ikanon mo. Ito ngayon si Beans. Yes, Pau on YouTube ang YouTube channel ko. Spell. P-E Pau. Yes, nakapost yung mga film namin dun in the past. Baka in the future gagawa kami. Tapos meron na rin akong channel. Nakasali ako na podcast din. Ekanal Sentiments ang title sa YouTube. Ekanal, ba't huwag nyo naitanong bakit Ekanal? Tapos syempre sa Facebook, meron akong page, Unsnuffed Torches ang pangalan. And meron kaming business, Ayun. Apang's Kitchen, kainan dyan sa Binding Laon. At Bigat, pwede kayo pumunta. Kung gusto nyo ng rice hot. Yes, baka nyo ng rice hut. Meron din kami. I think that will do it. Yeah. Yeah. Shout out ka na ngayon. Opportunity na yan. Shout out to my friends and family, of course. Nasa TV na ako! Shout out syempre sa mga kaklase ko. Gusto na kayo, guys. Tapos, shout out sa mga kasama ko sa Ekanal Sentiments. Yan, si Jared, si Ivan, si Brent, si Rex. Tapos, mga idol ko sa alas 5. Hi guys. At bagong silang, syempre, may production. Lahat ng mga kasama kong gumawa ng music. Yan, shout out sa inyo lahat. I'm on TV, guys. Yun. So, first and foremost, ang una natin pasasalamatan ay si Kuya Paolo. Yan. Maraming round of applause everybody para sa ating napaka-unique, talented, napaka-skilled na guest para sa episode na Ay, kinilig ito. ako. Yan. So, magpasalamat na rin tayo, of course, sa City Government of Vigan na pinamumunuan ng ating Mayor, Mayor Randy Singson. Our Vice Mayor, Glendale Benson. So, our Sambunyang members, di ba? Visiting employees, Oo, city government. employees, sa Nine Council, sa mga city heads, sa Cebu na rin, sa Tibigan Production, Yes, to our camera producer. Producers and to our
At syempre, patiin na rin natin, of course. Sino pa, Mother? Wala kasing tao sa likod ng ano ngayon eh, camera. Shoutout sa mga tao. Shout out, Kate! Shoutout sa mga co-host natin na hindi nakadalo for today. Get well soon. Our Facebook page and our YouTube channel, mga kabeshi, TV Gun Production. Don't forget to like, share, subscribe, ring the notification bell kung kailangan para updated kayo. And of course, rise up, bigyan nyo kasi malay nyo katulad ni Kuya Paolo, biglang may mag-PPM na sa inyo. Yes. Diba na nandito ka kayo? Diba? Tagal ko pinag-isipan. Ayun. Shout out daw sa mga cat lover dyan! Yes, oo. Shout Kay out Sir sa inyo. Etong Mocha, congratulations! Congratulations. Sana bigyan niyo si Jamin. Una lang, mag-shoutout ngayon yung special guest natin, ay special guest tuloy. Siyang special guest, Yes, also. co-host. Oo. Ngayon, maraming salamat, Kurt. Salamat na lang din. Maraming salamat, Kurt. Oo. Thank you na lang, gano'n. Bumati ka na. Shoutout, Kurt. Shoutout nga pala sa magulang ko, mapa, hi. Nasa TV na ako. Nasa TV na ako! Sa kapatid ko, congrats, college ka na din. Yes. At sa Pumumublema Sino ka pa, na sino din. pa? sino pa, yung mga kaibigan ko dyan, J-Corp, shoutout sa inyo. Pangalan mo isa-isa daw. Masyadong madami. Wow! Friendly! O, sino pa? Wala. Yan. Kayo. Mother Che. Mother Che. Ano ba yun? Shoutout ka na. Ilabas mo na yung listahan mo dyan. Hindi ako nag-listen pa una. Shoutout sa mga kaibigan dyan na hindi ko kaibigan. Get well soon. Shoutout to my family, Ravenna clan, the Los Santos clan, and all of our clan, and proud of your friends. Clan Shoutout mo rin kung sa mo kinuha yung napakagandang damit mo. Shoutout to sa friend ko, Stephanie Vilhera, sa... Ang ganda ito mga nauukay-ukay mo sa akin. Bibili-bili ko lang ito ng mga aliw. Sabi, bilang mo ako mga pang-attire mo. Shoutout na. Shoutout dyan. Tutuloy ko mo yung Flying kiss mo na kasi Sir Cole. Ayoko. Ikaw ba, Kuya Pao, bago ako, may dagdag ka pa dyan? Sige, isipin ko. Ay, tanong na rin namin, si Kuya Pao ba ay single, taken, or taken for granted? Hala, I'm single since birth. Ay, never ba ako nagkakaroon ng partner, tuloy. Partner. Parang naghahanap siya eh. Like, guys, i-message nyo na lang ako. I-drop ko na lang ang socials ko dito. Wow! Ay, Wow. Wala. Nagulat. So, wala naman na. I think I've done my shoutouts. So, na. Yan, so shout out to my parents. Mama and Dada. Hi to my siblings, Ate Georgina, Kiel, and Glay. Sa mga classmates ko, Bised English 1. To my cousin, favorite na pinsan ko, Christopher. Hi. Sa advisor ko, Sir Mark. Sino pa ba? Shout out natin, guys. May nakalimutan pa ba kayo? Shoutout yung pagmamahal mo sa kanya, Jun. Sino kaya yun? Shout out sa best friends ko, Aries, Gillier, Regen, sino pa ba? Baka kasi may magtampo na naman na na online friend ko kapag hindi na idamay. Kasi last time nag-shout out ako, may nakalimutan ako. So my NSTP girls, since pinalala mo si Kuya George. Yan, Kuya George, hi sa'yo. Oh my God, mga pala yung tandem. Uy, Hello. lagot! Yan! Hindi ako Tandem tandem. mo? Magtatampo Shout yun. out with tandem publication. Love you guys. Mother Nesty, I really Yes, miss you. STI. Ikaw, baka may nakalimutan ka. Wala na. Yan, ikaw, Mother. Pagmamahal ni Janine, shoutout sa'yo. Yung babaeng nagbibigay ng lumpiang Shanghai every night. Sino? So nagulat kayo mga kabeshi. Comment down below kung sino yung love life ni Janine. Or hindi, or else i-mute natin or i-block natin si Janine. O kaya mass report. Yan. At yan mga kabeshi, since tapos na ang ating shoutout, magpasalamat ulit tayo sa ating special guest. Sampalakpakan naman sa napaka-unique talaga. Diba? Para sa alapaap at pangarap. At sa pagkain. At sa pagkain. Kaya lagi lang kayo tumutok kung gusto nyo ng napaka-raming talento, skill, anumang larangan yan, dito lamang sa nag-iisang youth-oriented show sa syudad ng Bigan. Sino ka? Ako si Che. Paolo Atienzar. Kurt Nathaniel. Jimin at ang Rise Up Pequeño! Bye-bye!